Magandang umaga po mga kanayon. Ito pong muli si Doc Conrad. Ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa housing and fencing. Ito po yung tungkol sa wastong pabahay at pabakod. Unahin po natin ang housing. Sa housing po, ang dapat po nating tandaan ay ang comfort zone ng ating mga alagaing kambing. Ang gustong-gusto po nila isang elevated o nakaangat na lugar. Ganon din po, kailangan ito ay well-drained o tuyo. Ang pinakalayunin po ng wastong pabahay sa ating mga alagaing kambing ay para magkaroon po ng proteksyon against adverse climatic conditions. Katulad po ng ulan. Proteksyon din po ito laban sa mga magnanakaw. Ganon din po sa mga predators. Proteksyon din ito sa mga iba't ibang sakit. Sa roofing materials o yung mga materialis na ginagamit po natin sa bubong, sa commercial farm, ang kalimitang ginagamit po nila ay yero o yung GI sheets, no? At sa mga semi-commercial at saka backyard farms, kalimitan pong ginagamit dito ay yung mga dahon ng nipa, kugon at anahaw. Tungkol naman po sa flooring materials, kalimitan ang ginagamit po sa commercial farms ay yung mga plastic matting. Sa semi-commercial at saka backyard farm naman, kalimitan ay gumagamit po sila ng bamboo slats o kawayan. Kailangan po may pagitan ito ng 1 cm para po maiwasan natin ang leg injuries at nang sa ganon ay mahulog din yung kanilang dumi, hindi po maiipon ito at maiwasan po natin ang pollution. Ang importante pa ho, isa pa yung elevation. Kailangan po nakaangat ang ating flooring o yung sahig nang hindi bababa sa 1.5 meters para po maiwasan natin yung pollution. Maganda po ang circulation ng hangin. Ang isa pa pong kailangan nating isaalang-alang ay yung tungkol sa floor space requirement. Ito po yung espasyo ng bawat alagaing kambing. Unang-una po, yung pong barako, kailangan po niya ang 2 square meter per head. Ganon din po sa inahin o yung breeder doe, kailangan po niya ang 1.5 square meter. Ganon din po sa mga maliliit. Hanggang maabot po nila ang 1 year of age, kailangan po nila ang 1 square meter per head. Kailangan din po na hati-hati sa mga iba't ibang section o areas ang ating pabahay. Mayroon po tayong tinatawag na breeding area o breeding section na kung saan nandun po yung mga barako at mga inahin. Siyempre pa, nakahiwalay ang mga ito. Dapat mayroon din po tayong gestation o pregnancy section. Nandun po yung mga buntis na inahin. Kailangan din po natin silang ilipat sa lactating o nursing areas. Doon po sila magpapasuso. And then after that, kailangan po natin yung rearing or growing areas na kung saan nakahiwalay po yung mga anak. Tungkol naman po sa fencing o yung wastong pabakod, ang kalimitang ginagamit po natin ay yung hog wire. Ito po yung dapat mayroon siyang taas na 4 feet at 40 meters po ang haba. Sa mga poste naman po, ang recommended interval o yung haba ng bawat isa, yung distansya, kailangan po 5 meters. At ito po, kailangan ang taas po ng poste natin ay hindi bababa ng 1.5 meters. Maganda rin po na kailangan magtanim po tayo sa pagitan ng 5 meters na yan ng puno ng ipil-ipil at kakawate. Nang sa ganon ay magkaroon ng puwersa yung hog wire at pagka tumubo yung kakawate at madridi kakao, pwede pong source ng forage yan, rich in protein pa. Yan po, napag-aralan po natin ang tungkol sa housing and fencing. Ito pong muli si Doc Conrad dito sa KTV at iba pa.